Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali lang at nais ko munang batiin ka. Sana ay nasa maayos kang kalagayan habang nakikinig o nagbabasa. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang ating mga kwento. Ngayon, halina ka na at samahan mo ako sa isang masakit, mabigat, ngulit punong-puno ng damdaming istorya ng isang babaeng inakala ng lahat na tuluyan ang nawala. Hindi lahat ng buhay na mukhang perpekto sa labas ay tunay na payapa sa loob. Sa isang malaking bahay sa New Manila, tahimik na nakatayo si Lailis Valenia Alcantara sa harap ng malawak na bintana ng kanilang silid. Sa ibaba, kita ang maayos na hardin, ang fountain sa gitna, at ang mga halamang siya mismo ang pinili noong bagong kasal pa lamang sila. Ngunit sa kabila ng marangyang tanawin, may kung anong bigat sa dibdib niya ng umagang yon. Marahil dala iyon ng kanyang pagbubuntis o marahil ay dahil may mga bagay sa loob ng bahay na kahit hindi sinasabi ay ramdam na ramdam. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at marahang napaningi. Ilang buwan na lamang at makikita na nila ni Draven ang kanilang unang anak. Mula sa likuran, yumakap siya ng kanyang asawa. "Maaga ka na namang nagising," bulong ni Draven sa kanyang tainga. "Hindi ako makatulog," sagot ni Lairis, bahagyang sumandal sa dibdib nito. "Parang ang dami kong iniisip." "May problema ba?" tanong ni Draven sabay ikot sa kanya upang matignan ang mukha niya. Umiling si Lairis, ngunit hindi kumbinsido ang lalaki. Kilalang kilala siya ni Draven. Sa 4 na taon nilang pagsasama, natutunan na nito ang bawat galaw ng kanyang kilay, bawat pilit ng ngiti, bawat buntong hininga na may ibig sabihin. "Lairis," malumana na sabi ni Draven, "kapag may bumabagabag sa'yo, sabihin mo agad sa'kin." Saglit siyang tumahimik bago nagsalita. "Hindi ko lang talaga gusto ang pakikialam ni Tita Vincenza sa ospital. Masyado na siyang kumpante sa mga desisyon, samantalang pangalan mo ang nakataya." Nagbago ng bahagya ang mukha ni Draven. Ang madrasta niyang si Vincenza Alcantara ay matagal nang nakikialam sa ilang usapin sa Alcantara Medical Center, ang ospital na minana ni Draven sa kanyang ama. Kahit formal siyang board consultant, pakiramdam ni Lairis ay masyado nang lumalawak ang galaw nito, lalo na't may malapit itong ugnayan sa administrator na si Crispin de la Torre. "Matagal ko nang binabantayan si Crispin at si Vincenza. Alam kong hindi ka komportable sa kanya." "Hindi lang komportable," diretsa ang tugon ni Lairis. "May kutob ako sa kanila, lalo na sa paraan nila pagdating sa charity ward." Napabuntong hininga si Draven. "Aayusin ko yan. Ayokong mabahiran ng kasakiman ng ospital na itinayo ng ama ko." Ngumiti si Lairis, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi ganoon kasimple iyon. Hindi tulad ng inaakala ng marami, hindi lumaking spoiled o matapobre si Lairis. Anak siya ni Marieta Valenia, isang dating guro sa probinsya na naging mahigpit ngunit mapagmahal na ina. Maaga siyang natutong makihalubilo sa iba't ibang uri ng tao, kaya kahit na pangasawa niya ang isa sa pinakamayayamang doktor negosyante sa Maynila, hindi kailanman nawala sa kanya ang ugaling yumuko sa mga janitor, ngumiti sa mga bantay at kamustahin ang mga pasyenteng nakapila sa charity ward. Sa katunayan, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit siya minahal ng husto ng ilang empleyado sa ospital. "Ma'am Lairis, hindi niyo na kailangang kayo pa ang bumisita dito," natatawang sabi ni Nurse Elise Morano nang makita siyang pumasok sa charity ward isang tanghali. "Bakit? Bawal ba?" biro ni Lairis habang may dalang basket ng prutas. "Hindi naman po bawal, pero baka mapagalitan kayo ni Sir Draven kapag nakita niyang naglalakad-lakad kayo ng matagal." Nagkatawanan sila. Sa isang sulok naman, si Tia Sabel na nag-deliver ng mga kakanin para sa ilang bantay ng pasyente ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Napakabait talaga ni Ma'am Lairis. Bihira na ang ganyang mayaman na marunong makipagkapwa. Ngulit hindi lahat ay natutuwa sa presensya ni Lairis. Mula sa glass wall ng admin office, malamig ang tingin ni Crispin de la Torre habang pinapanood si Lairis na kumakausap sa mga pasyente. Katabi niya si Vincenza, elegante sa kanyang ayos at puno ng pagkutya ang mga mata. Hindi siya bagay sa mundong ito.
Masyado siyang malambot. Ang masama roon, tugon ni Crispin. Nakikialam siya sa mga accounts. Natanong niya na naman ang charity budget kahapon. Talagang inuusisa niya? Tanong ni Vincenza habang humihigop ng kape. Tumango si Crispin at kapag may nalaman pa siya, baka umabot yun kay Draven. Pumikit si Vincenza, saka malamig na umiti. Kung ganun, kailangan nating maunahan. Mula noon, dumami ang maliliit ngulit kapansin-pansing insidente. May ilang dokumentong nawawala sa mesa ni Lyris. May mga empleyadong biglang umiiwas kapag nakikita siya. Minsan, habang dumadaan siya sa hallway ng executive floor, narinig niyang bumubulong ang dalawang staff. Si Ma'am daw pinapakialaman ng billing. Baka gusto niyang paalisin si Sir Crispin. Hindi niya iyon pinansin ngunit kinagabihan ay kinausap niya si Mauro Ledesma, ang driver at matagal ng tauhan ni Draven. Mauro, sabi niya habang naghahandang ihatid siya pauwi mula sa ospital. Ma'am, napapansin niyo rin ba na parang may kakaiba nitong mga nakaraang linggo? Sumulyap si Mauro sa rearview mirror. Ma'am, totoo lang po, parang hindi na kasing linis ang takbo sa admin. Marami pong natatakot magsalita. Dahil kay Crispin. Hindi lang po kay Sir Crispin, maingat na sagot ni Mauro. Pati kay Ma'am Vincenza. Tahimik si Lyris sa kabuuan ng biyahe. Nang gabing iyon pag-uli nila, nadatnan nilang nasa sala si Vincenza, nakaupo ng tuwid at may hawak na baso ng red wine. Hindi man doon nakatira ng permanente, malaya itong nakakapasok at nakakalabas sa mansyon na para bang siya ang tunay na may-ari. Lyris, malamig ditong bati. Naririnig kong muli kang bumisita sa charity ward. Hindi ko na kailangang ipagpaalam kung saan ako pupunta sa loob ng ospital ng asawa ko. Sagot ni Lyris, magalang ngunit matatag. Nakangiti si Vincenza, ngunit ang mga mata nito ay matalim. Siyempre, paalala lang naman na sa panahon mo ngayon dapat nagpapahinga ka, hindi yung nakikisawsaw sa mga usaping hindi mo naman linya. Bago pa makasagot si Lyris, dumating si Draven mula sa study. Tita, malamig na sabi nito, kung may sasabihin kayo sa asawa ko, sa harap ko ninyo sabihin ng direkta. Nagkunwari itong natawa. Nako, Draven, concern lang ako. Hindi concern ang tawag sa pangingialam. Putol niya. Pag-alis ni Vincenza ng gabing iyon, hindi mawala sa isip ni Lyris ang tingin nitong parang may itinatagong galit. Lumipas ang ilang araw at pilit na ibinalik ni Lyris ang sarili sa normal. Nakipagkita siya sa kanyang inang si Marieta sa isang tahimik na kafe sa Quezon City. Kagagaling lamang ng matanda mula sa probinsya at halatang sabik na makita ang anak. Namumutla ka, sabi ni Marieta matapos hawakan ang kanyang kamay. Pinapapagod mo ba ang sarili mo? Medyo marami lang iniisip, amin ni Lyris. Si Draven ba o yung ospital? Pareho gusto sana niyang sabihin, ngunit ngumiti lang siya. Kaya ko pa naman, Nay. Tinignan siya ni Marieta ng masinsinan. Lyris, anak, natutunan ko sa buhay na kapag masyadong tahimik ang paligid, minsan iyon ang pinakamapanganib. Napayuko si Lyris. May kutob nga ako. Sabihin mo kay Draven lahat, huwag kang kikilos na ikaw lang. Ngunit may isang bagay na hindi niya agad na isumbong sa asawa. Noong nakaraang linggo, may tumawag sa kanyang numero mula sa hindi kilalang linya. Babae ang boses, mahinahon ngunit nagmamadali. Ma'am Lyris, galing po ako sa records unit ng ospital. Tungkol po ito sa donation papers para sa charity maternity expansion. May kailangan po kayong pirmahan agad. Confidential po ito dahil may board issue. Bakit sa akin pinapadaan? Pagtataka ni Lyris noon. Kayo raw po ang huling humawak ng approval notes. Sensitibo po ito, ma'am. Hindi niya iyon masyadong inisip noon dahil matagal na niyang itinutulak ang mas malaking budget para sa mga inang walang pambayad. Ngunit nang balikan niya ang detalye, tila may kung anong mali. Wala ring follow-up email, wala ring memo. Kinabukasan habang nasa garden ng mansyon siya at inaayos ang listahan ng mga charity proposals, nakita niyang paparating si Draven. Kanina ka ba dyan? Kakarating mo lang? Tumunggo si Draven at naupo sa tabi niya. May nangyari ba sa board meeting kahapon? Tahimik ka. Hininga ng malalim si Lyris. Draven, gusto ko sanang tingnan sa probinsya.
Yung lupang balak sanang idonate para sa Maternal Outreach Center. Kailan? Bukas sana. Isang araw lang. Agad kumunot abo ni Driven. Buntis ka, Lyris. Alam ko, pero gusto kong siguraduhing totoo ang papeles. Parang may hindi na tama. Sabihin mo sa akin, ako ang pupunta. Umiling si Lyris. Kapag ikaw ang pumunta, mag-iingay pa ang board. Gusto ko sanang makita muna ng tahimik. Napabuntong hinga si Draven at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako kampante. Babalik din ako agad, mahinang sabi niya. Please. Matagal bago sumagot si Draven. Sasamahan ka ni Mauro. Numiti si Lyris. Sige. Ngunit mula sa malayo, mula sa terasa sa ikalawang palapag, may dalawang matang tahimik na nakamasdan. Si Vincenza kasama si Crispin na kagagaling lang. Hindi nila naririnig ang buong usapan, ngulit sapat na ang nakita nilang paghahanda. Tutuloy siya? Tanong ni Crispin. Malamig ang mukha ni Vincenza habang nakatanaw sa garden. Mukhang oo. At kapag nalaman niya ang tungkol sa lupa, hindi na siya dapat makarating doon. Putol ni Vincenza, walang anumang emosyon sa boses. Napalingon si Crispin sa kanya. Sigurado po ba kayo? Dahan-dahang humarap si Vincenza at inayos ang kanyang hikaw. Kapag ang isang tao ay hadlang sa mas malaking plano, may mga pagkakataong kailangang mawala muna siya sa daan. Sa kabilang bahagi ng bahay, walang kamalay-malay si Lyris sa panganib na naghihintay. Hinaplos niya ang tiyan niya habang nakatingala sa papalubog na araw. Anak, pabulong niyang sabi, kaunting tiyas na lang, aayusin na natin ang mundong dadatna mo. Gulit sa gabing iyon, nagsimula ng gumalaw ang kadiliman sa paligid niya. Isang dilim na hindi pa niya alam na tuluyang babago sa takbo ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ka ulit. Sana ay maayos ang araw o gabi mo saan ka mang naroroon. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo ay may mga pusong sabay-sabay na nakikisama sa bawat kwentong ating tinatahak. Ngayon, simulan na natin ang mas mabigat at mas masakit na yugto ng buhay ni Lyris. Ang gabing tuluyang nang nagbago sa kanyang kapalaran. Magdamag halos hindi nakatulog si Lyris. Habang nakahiga siya sa malawak nilang kama, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng babaeng tumawag tungkol sa donation papers. Sa tabi niya ay himbing na natutulog si Draven, ngulit kahit gusto niya itong gisingin at ikwento ang lahat, may bahagi sa kanyang nagsasabing baka masyado lang siyang naging mapagmatsyag nitong mga nakaraang linggo. Kinabukasan, maaga siyang nagising at bumangon ng dahan-dahan upang hindi maistorbo ang asawa. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis sa silid, nagmulat ng mga mata si Draven. Tutuloy ka, mahinang nitong sabi. Lumingon si Lyris at ngumiti ng pilit. Isang araw lang, babalik ako agad. Umupo si Draven at hinaplos ang kanyang tiyan. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, huwag mong itutuloy. Makinig ka sa katawan mo. Makikinig ako at kasama ko naman si Mauro. Tumayo si Draven at nilapitan siya. Sandali siyang tinitigan nito parang pilit kinukumbinsi ang sariling pakawalan siya kahit ayaw. Pagkatapos ay marahan siyang hinalikan sa noo. Mag-ingat ka, Lyris. Sisiguraduhin kong uuwi ako sa inyo. Ngulit ang pangakong iyon ay hindi niya agad matutupad. Bandang 9:00 ng umaga, bumiyahe sila ni Mauro patungong probinsyang sakop ng Nueva Ecija, kung saan naroon di umano ang lupang ilalaan sa Maternity Outreach Center. Maaliwalas ang umaga noong una, ngulit habang tumatagal ang biyahe, unti-unting kumakapal ang ulap. Tahimik lamang si Mauro habang nagmamaneho, ngulit halata sa mukhang ito ang pag-aalala. Ma'am, sabi nito habang nakatingin sa daan, hindi ko po gusto ang pakiramdam ko. Parang masyadong minadali ang lakad na ito. Napuntong hininga si Lyris. Ako man, hindi ganap na kampante. Pero gusto kong malinawan, kapag totoo ang kutob ko, hindi pwedeng kabayaan. Hindi na nagsalita si Mauro. Pagdating nila sa isang bahagi ng palikolikong daan sa may bundok, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Bumagal ang takbo ng sasakyan.
Sa kaliwa ay bangin, sa kanan ay pader ng lupa at mga puno. Napatitig si Lyris sa bintana habang hinihimas ang tiyan. Parang may bumubulong sa dibdib niya na bumalik na lang sila. Mauro, mahina niyang sabi. Tigilan na natin. Bumalik na tayo. Hindi pa man nakasagot si Mauro ay biglang dumilas ang gulong sa maputik na parte ng kalsada. Napamura ito at mariing hinawakan ng manibela. Kapitanin niyo po ang upuan. Sa isang iglap, bumangga ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Umikot ito ng bahagya sa kadumiretso sa sirang bahagi ng daan. Ang sumunod ay puro sigaw, lagabog, salamin at kadiliman. Hindi alam ni Lyris kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Nang magmulat ang mga mata, ang una niyang naramdaman ay matinding kirot sa ulo at bigat sa buong katawan. Basa siya, giniginaw, at ang paligid ay amoy lupa at damo. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ang huli niyang alaala ay ang sasakyang nawalan ng kontrol. Gising na siya. Mahinang boses iyon ng babae. Maya-maya lumiwanag ang mukha ng isang payat ngunit mabait na matandang lalaki at ang asawa nitong kulubot-got ngunit mapagmalasakit ang mga mata. Sila ay sina Nardo at Pining Bansil, magsasakang pauwi sana mula sa bukid nang madiskubre nilang sugatang si Lyris malapit sa rumaragas ang tubig sa paanan ng buril. Hindi nila nakita ang sasakyan. Maaaring inano dito ng putik at ulan sa mas malalim na bahagi ng bangin. Sabi ni Pining habang pinupunasan ang noo niya. Huwag kang gagalaw agad. Tinangka ni Lyris magsalita, ngunit halos walang lumabas na tinig. Ako, wala kang ID na makita, basag ang bag mo at wala nang laman maliban sa panyo. Hinawakan ni Lyris ang sariling ulo. Pilit niyang inalala kung sino siya, saan siya galing at bakit siya naroon. Ngulit parang usok ang mga alaala. May mukha ng lalaki, may malaking bahay, may liwanag, may ospital, ngulit walang buo. Anong pangalan mo, Hiha? Tanong ni Pining. Nagtagal bago siya nakasagot. Hindi ko alam. Nagkatinginan ang mag-asawa. Sa mansyon ng mga Alcantara, ng araw ding iyon, hindi mapakali si Draven. Hindi niya maipaliwanag ang kaba sa dibdib. Bandong tanghali ay ilang beses siyang tumawag kay Mauro, ngulit hindi ito sumasagot. Sinubukan niyang tawagan si Lyris, ngulit patay ang linya. Agad siyang tumawag sa traffic patrol at ilang kakilala sa probinsya. Pagsapit ng hapon, natagpuan ang mga bakas ng aksidente sa bulubunduking daan. Basag na parte ng railing, ilang piyesa ng sasakyan at bakas ng gulong sa putik. Ngunit walang bangkay. Parang nabingi si Draven sa narinig. Anong ibig sabihin ng walang bangkay? Sigaw niya sa opisyal na kausap. Hanapin ninyo. Lahat ng pwedeng halugugin, halughugin ninyo. Dumating si Mauro kinagabihan. Duguan, may pilay, ngunit buhay. Nahagip siya ng malakas na pag-ikot ng sasakyan at natapon sa mas mataas na bahagi ng bangin. Wala siyang maalala maliban sa malakas na ulan at pagkawala ni Lyris sa paningin niya. Sir, iiyak asabi ni Mauro habang nakaupo sa wheelchair sa klinik ng ospital. Kasalanan ko po. Hindi ko siya nailigtas. Hindi siya sinagot ni Draven. Hindi dahil galit siya, kundi dahil parang wala nang gumagana sa isip niya. Tinitigan niya lamang ang puting dingding ng klinik na parang hinahanap doon ang mukha ng asawa. Sa loob ng ilang araw, walang tigil ang paghanap. Nasa bundok si Draven, nasa ilog, nasa checkpoint, nasa rescue command. Hindi siya halos umuwi. Kasama niya si Attorney Salome, ilang pulis, at maging si Nurse Elise na sumasama sa pag-asang baka may himalang mangyari. Si Marieta Valiana naman ay halos himatayin nang mabalitaan ang nangyari. Anak ko yun. Iyak niya habang nakahawak kay Draven. Hanapin mo siya. Kahit buhay o patay, hanapin mo siya. Hindi siya patay, mariinis sabi ni Draven, ngunit nanginginig ang boses niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Ngunit habang unti-unting lumilipas ang mga araw, tila unti-unti ring pinapatay ng paghihintay ang lahat ng pag-asa sa paligid niya.
Samantala, sa baryo ni Nardo at Pining, unti-unting namulat si Lyris sa bagong realidad. Dahil wala siyang maalalang pangalan, tinawag muna siyang Lira ni Pining, hango sa salitang liwanag, dahil sabi nito ay nabuhay siya sa gitna ng unos. Payak ang bahay ng mag-asawa, pawid ang bubong, kahoy ang dingding, lupa ang bakuran. Ngunit sa simpleng lugar na iyon, nakatagpo siya ng kabutihang matagal nang hindi niya natitikman sa mundong puno ng tensyon at palamuti. Nay Pining, sabi niya minsan habang nakaupo sa papag, abala po ako sa inyo. Walang abala-abala, buntis ka at sugatan, tao ka, yun lang ang mahalaga. May anak ang mag-asawa na si Migo, 17 taong gulang, masipag ngunit mahiyain. Siya ang dating mag-iigib para kay Lira at magdala ng halamang gamot. Sa Baryo Rim ay nakilala niya si Aling Jesta, ang hilot, na siyang tumingin sa kanyang tiyan at sinabing mauyos pa naman ang kalagayan ng sanggol, ngunit kailangang mag-ingat dahil mahina ang lagay ng ina. May mga gabi na hindi makatulog si Lira. Nakatingin lamang siya sa bubong, pilit inaalala ang nawawala niyang pagkatao. Minsan ay may sumisilip na imehe sa isip niya. Isang lalaki na nakaputing polo, nakangiti at humahawak sa kanyang kamay. Minsan naman ay isang malawak na labi ng ospital. Minsan naman ay isang babaeng matalim ang tingin. Gulit sa tuwing susubukan niyang saluhin ang alaala, sasakit ang ulo niya at magdidilim ang paningin. Wala po ba kayong pamilya? Maingat na tanong ni Migo habang inaabutan siya ng maligamgam na sabaw. Napatingin siya dito. Sa tingin ko, meron. Pakiramdam ko may naghahanap sa akin, pero hindi ko maalala kung sino sila. Mahahanap ka rin nila, sabi ni Migo, kapag oras na. Sa Maynila, hindi iyon ang paniniwala ng lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula nang maglabas ng pahayag ang Alcantara Medical Center na pansamantalang magpapahinga si Driven sa ilang operasyon at board decisions dahil sa personal na trahedya. Sa likod ng opisyal na pahayag, mabilis namang kumilos sina Vincenza at Crispin. Emosyonal si Driven, sabi ni Vincenza sa isang closed-door meeting sa admin office. Hindi siya makakapagdesisyon ng maayos sa ganitong kalagayan. At kung magtatagal pa ang pagkawala ni Mrs. Alcantara, dagdag ni Crispin, mas madali nating maipapasa ang bagong restructuring. Kabilang sa restructuring na iyon ang pagbabawa sa charity services, pagpapataas ng fees, at mas agresibong pangungulekta sa mga pasyenteng hindi makabayad. May ilang board members na nagtanong, ngunit dahil wasak si Draven at halos walang interes makipag-usap sa negosyo, dahan-dahang lumawak ang impluwensya ng dalawa. Isa sa mga unang naapektuhan nito ay si Nurse Elise. Ma'am, hindi pwedeng basta tanggihan ng pasyente kung emergency. Mariin niyang sabi kay Crispin isang umaga sa nursing station. Tinignan lang siya nito ng malamig. Kapag hindi mo kayang sundin ang sistema, baka hindi ka bagay dito. Hindi sistemang tawag sa kalupitan. Lumapit si Crispin at ibinaba ang boses. Mag-ingat ka, Nurse Morano. Maraming nawawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Hindi na siya sumagot, ngunit lalo lamang tumindi ang pangamba niya sa direksyong tinatahak ng ospital. Samantala, sa baryo, lumalaki ang tiyan ni Lira at lumalakas ang pakiramdam niyang may mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang nawawala. Isang hapon, habang nagwawali sa bakuran, may dumaan na ambulansya sa pangunahing kalsada ng baryo. Sa lakas ng tunog ng sirena, napahawak siya sa ulo at biglang napatigil. May kung anong sumiklap sa isip niya. Puting ilaw, malaking gusali, pangalang hindi niya mabuo. Bulong niya. Anong sabi mo? Tanong ni Pining. Ospital, ani ni Lira, nanginginig. Parang may koneksyon ako roon. Napalapit si Pining at inalayayan siya. Dahan-dahan lang hiha, ngulit hindi pa sapat ang alaala. Lumipas pa ang ilong buwan. Nagmistulang ibang mundo ang buhay ni Lyris o ni Lira ayon sa tawag sa kanya roon.
Hindi niya alam na sa Maynila ay unti-unting binabago ni na Vincenza at Crispin ang ospital ng kanyang asawa. Hindi niya alam na si Draven ay gabi-gabing gising, nakatitig sa larawan niya at paulit-ulit sinisisi ang sarili. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang magiging dahilan kung bakit mapipilikan siyang bumalik sa lungsod. Sapagkat isang gabi, habang bumubuhos muli ang ulan sa baryo, parang alingaw-ngaw ng gabing nawala siya, bigla siyang inatake ng matinding pananakit sa puson. Napakapit siya sa gilid ng mesa at napasigaw. Naipining! Dali-daling lumabas sina Pining at Nardo. Sumunod si Migo, takot na takot. Ang sakit, hingal na sabi ni Lyra habang namimilipit. Parang may mali. Dumating si Aling Jesta at sinuri siya. Namlamig ang matanda matapos ang ilang saglit. Hinding-hindi ito pwedeng sa bahay lang. Kailangan madala siya sa malaking ospital. Ngayon din. Nagkatinginan sina Nardo at Pining. Pero wala tayong pera. Mahinang sabi ni Nardo. Sumikip ang dibdib ni Lyra habang patuloy ang sakit na nararamdaman. Sa gabing iyon, sa gitna ng pag-ulan at pangamba, nagsimula ang paglalakbay pabalik sa lungsod. Isang pagbabalik na hindi pa niya alam ay hahantong sa mismong ospital na minsang naging bahagi ng kanyang buhay at sa pinakamalupit na kahihiyang magbubukas naman sa pinakamatinding katotohanan. Bago tayo muling sumuong sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ka at pasalamatan sa patuloy mong pakikinig o pagbabasa. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang lugar ay may mga pusong sabay-sabay na nadadala ng isang kwentong puno ng sakit, pag-asa at paghihintay. Ngayon, dumako na tayo sa bahaging unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Lyris at kasabay nito ang paglapit ng katotohanang matagal nang itinago ng mga taong may kasalanan sa kanyang pagkawala. Hindi na halos maramdaman ni Lyris ang bigat ng sariling katawan habang nakasakay siya sa lumang van na inarkila ni Nardo at Pining mula sa isa nilang kakilala sa baryo. Umuulan pa rin ang gabing iyon at bawat lubak sa daan ay tila dagdag na kirot sa kanyang puson. Nakahiga siya sa likurang upuan, sapo ang tiyan, habang si Pining ay paulit-ulit na pinaparas ng bimpo ang kanyang noo. Konti na lang hiha, makakarating din tayo. Nanginginig ang boses ni Pining. Napapikit si Lyris. Sa pagitan ng kanyang mga paghingal, parang may mga aninong kumikislap sa isip niya. Isang puting kisame, maliwanag na ilaw, at isang lalaking hawak ang kanyang kamay. Hindi niya makitang ng malinaw ang muka, pero ang pakiramdam ay napakapamilyar, napakasakit at napakalalim. Tubig, mahinang binulong ni Lyris. Mabilis na inabot ni Migo ang maliit na bote. Ate Lyra, konti lang ha. Pilitin siyang uminom ngulit halos tamapon lamang ang tubig sa gilid ng kanyang bibig dahil sa panghinginig ng kanyang mga kamay. Sa harapan, si Nardo ay balisaring nakatingin sa daan. Diretso na tayo sa malaking ospital sa Maynila. Doon siguro may chance na ilahaya siya. Malaking ospital? Ulit ni Lyris halos pabulong. Oo. Sagot ni Pining. Yung pinakatanyag daw na pribadong ospital. Baka kaawaan tayo. Hindi na nakasagot si Lyris. Ngunit sa narinig niyang mga salitang malaking ospital, biglang kumirot ang kanyang sentido. Isang tunog ang sumagi sa isip niya. Hindi salita, hindi eksaktong pangalan, kundi parang alingaw-ngaw ng isang lugar na dati niyang kilala. Sa Maynila naman, hindi na mabilang ni Draven kung ilang gabi siyang hindi maayos na natutulog. Ang dating matikas at kontroladong may-ari ng Alcantara Medical Center ay para ng anino ng sarili niya. Sa loob ng mga nakaraang buwan, nagkulong siya sa paghahanap, pagtatrabaho, at walang katapusang ag-asa na baka isang araw ay bigla na lang bubukas ang pinto at papasok si Lyris na tila walang nangyari. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang pag-asang iyon ay unti-unting nagahalo sa kirot at pagkamuhi sa sarili. Nakatayo siya noon sa nursery na hindi pa nila natatapos ayusin para sa anak sana nila.
Nakahawak siya sa maliit na lamp na pinili ni Lyres noong pangalawang buwan ng pagbubuntis nito. Ang ilaw ay hugis bituin. Sabi ni Lyres noon, "Gusto kong paggising ng baby natin, may ilaw siyang unang makikita na hindi nakakasilaw. Parang paalala na kahit madilim minsan ang buhay, may liwanag pa rin." Mahigpit na napapikit si Draven. Mula sa bukas na pinto, tahimik na sumilip si Mauro. Magaling na ng bahagya ang mga sugat nito, ngunit bakas pa rin sa itsura ang guilt na hindi mabura-bura. "Sir, maingat nitong tawag." Hindi agad lumingon si Draven. "May balita ba?" "Wala pa rin po sa search team. Pero may gusto po sanang ipakita si Nurse Elise." Napabuntong hininga si Draven at dahan-dahang tumingin sa kanya. Ano na naman? Sa opisina ni Draven, nadatnan nila si Nurse Elise na may dalang folder. Kasama nito si Attorney Salome Vergara, ang matagal ng legal advisor ng pamilya Alcantara. Kapwa seryoso ang mga mukha nila. "Draven, kailangan mo nang harapin ang isang bagay na matagal mo nang hindi binibigyan ng pansin." Umupo siya, pagod na pagod. "Wala akong lakas para sa corporate mess ngayon." "Hindi lang ito corporate mess, Elise. Tungkol ito sa nangyayari sa ospital habang wala si Ma'am Lyres." Binuksan ni Salome ang folder. Nandoon ang mga kopya ng overbilling complaints, incident reports at ilang internal memos na hindi na ipapadala sa board. Habang binabasa iyon ni Draven, lalo lamang tumitigas ang mukha niya. "Bakit ngayon ko lang ito nakikita?" tanong niya. "Dahil marami nang natatakot magsalita at dahil maraming dokumento ang hindi na umaabot sa inyo." "Kaninong nanggagaling?" mariing tanong ni Draven. Nagtinginan sina Elise at Salome bago sumagot ang huli. "Kay Crispin." At malamang may basbas ni Vincenza. Napatayo si Draven. "Pati sa ganitong panahon nagagawa pa nilang pagsamantalahin ng ospital?" "Mas lalo nga po, sir," sabi ni Elise. "Dahil alam nilang wala sa ayos ang isip ninyo." Hindi nakasagot si Draven. Sa unang pagkakataon matapos ang pagkawala ni Lyres ay may ibang emosyon na muling umangat sa loob niya bukod sa pagdadalamhati. Galit. Samantala, palapit na sa Maynila ang van na sinasakyan ni Lyres. Lumalala ang kanyang kondisyon. Paulit-ulit siyang humihingal at napapangiwi sa sakit. Sa bawat igting ng kirot sa kanyang puson ay may kasabay itong kakaibang piraso ng alaala. Isang mahabang hallway, isang babaeng elegante pero malamig ang tingin, isang lalaking nakabarong na tila may iniiwasang mga papeles, at higit sa lahat, isang pulsera sa kanyang kaliwang kamay. Doon siya napatingin. Ang manipis mulit mamahaling pulserang iyon ay ilang buwan na niyang suot simula nang nagising siya sa bahay ni Nardo at Pining. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon dahil wala naman daw silang nakitang ibang gamit sa kanya maliban sa panyo. Ang totoo, si Pining mismo ang nagtabi ng pulserang iyon at ibinalik sa kanya nang nagising siya sa pag-aakalang iyon ang tanging bagay na magtuturo sa kanyang nakaraan. Habang inuusisa niya iyon gamit ang nanginginig na daliri, may sumabog sa imahe niya. Isang lalaki. Mahaba ang mga daliri niya. Maingat niyang isinasakay ang pulsera sa kanyang kamay habang nakaupo sila sa isang tahimik na dinner venue na puno ng ilaw. "Happy anniversary, aking tahanan," sabi ng lalaki. Napamulat at si Lyres. "Aking tahanan?" Pabulong niyang ulit. "Ano yun, Hiha?" tanong ni Pining. May naalala ako," nanginginig niya sabi. "May lalaki, may boses. Parang asawa ko." Napahawak si Pining sa kanya. "Dahan-dahan lang, huwag mong pipilitin." Pero huli na, sunod-sunod nang dumating ang maliliit na piraso ng alaala. Isang malaking bahay, isang opisina, isang charity ward at isang babaeng ang pangalan ay halos nasa dulo na ng dila niya at isang pangalang paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ngunit hindi pa niya lubos na buo. Dra. Putol niyang bulong bago muling mapangiwi sa sakit. Sa loob naman ng Alcantara Medical Center, abala ang lahat sa pagbabago ng shift sa emergency room. Mas mabilis ang kilos ng mga tao,
Ngunit mas malamig ang pakikitungo ng iba nitong mga nakaraang buwan dahil sa bagong patakaran ng admin. Bago tumungo si Nurse Elise sa station niya, hinarang siya ni Rhea Sarmiento, ang desk officer na kilala sa pagiging masungit sa mga bantay at pasyente. Narinig mo? Sabi ni Rhea habang nagtatype sa computer. Mag-iikot daw bukas si Sir Crispin sa ER. Mas mahigpit na daw dapat sa admissions. Hindi na itago ni Elise ang inis. Emergency room ito, hindi membership club. Umikot ang mga mata ni Rhea. Sabihin mo yan sa admin, hindi sa akin. Sa executive floor, nasa opisina naman si Crispin de la Torre, abala sa pakikipag-usap sa isang supplier. Ngulit sa likod ng kalmadong boses nito, may bahid ng kaba nitong mga nagdaang araw. Simula nang muling magtanong si Salome tungkol sa ilang financial transfers, pakiramdam niya ay unti-unting nababasag ang kontrol niya sa sistema. Kumatok si Portia Leron, ang PR officer ng ospital. Sir, may reporter na naman daw pong nagtatanong tungkol sa pagkawala ni Mrs. Alcantara. Gusto daw nilang gumawa ng human interest segment. Kumunot ang noo ni Crispin. Sabihin mong ayaw ng pamilya. Pero sir, may mga chismis na raw po kasi na may foul play. Nanliliit ang mga mata ni Crispin. Chismis lang yan. At siguraduhin mong mananatiing chismis. Pagkaalis ni Portia, tahimik siyang napaupo sa swivel chair. Saglit niyang tinitigan ang refleksyon niya sa salamin ng bintana. Sa kauna-unahang pagkakataon, may malamig na kutob siyang hindi pa tuluyang tapos ang banta ni Lyris kahit ilang buwan na itong nawawala. Bandang 9:00 ng gabi dumating sa ospital ang van ni Nanardo at Pining. Halos buhatin na nila si Lyris palabas. Basang-basa siya sa pawis, halos hindi na makapagsalita at bawat paghinga niya ay parang hinahatak mula sa kailaliman ng dibdib. Nakita sila agad ng isang guard at itinuro ang entrance ng emergency room. Nagkakagulo sa loob, may batang may lagnat, may lalaking na aksidente, may matandang hinihingal. Ngunit sa lahat ng ingay, tila bumaon sa hangin ang pagdaing ni Lyris nang maiupo siya sa wheelchair. Pakiusap, mahinang sabi ni Nardo sa reception. Manganganak na po ang kasama namin, delikado na po. Tinignan sila ni Rhea mula ulo hanggang uham. Basa ang tsinelas ni Pining. Putik ang laylayam ng palda nito at halatang hirap na hirap ang grupo. Agad niyang natanong ang pinakaayaw marinig ng mga taong nagmamakaawa. May down payment po ba kayo? Wala pa po, pero emergency po ito. Ano pong pangalan ng pasyente? Tanong ni Rhea habang nakapulupot ang daliri sa keyboard. Natigilan si Lyris. Pangalan. Hindi niya pa rin lubos maalala. Ako. Mahinang sabi niya habang nanginginig ang labi. Hindi ko. Ngunit kasabay ng panginginig ng kanyang boses, muling pumutok ang isang alaala sa isip niya. Ang labi ng ospital. Ang pangalan nito sa malaking pader. Ang kamay ng lalaking mahal niya at ang kanyang sariling pangalan na dati pong buong-buo niyang dinadala ng may dangal. Napahawak siya sa gilid ng wheelchair at napabulong. Lyris. Ano po? Singhal ni Rhea. Nanlabo ang paningin ni Lyris habang sumisikip ang dibdib niya. Lyris. Ulit niya, mas malinaw na ngayon na parang ibinabalik ng sakit ang nawawala niyang sarili. Lyris. Valena. Kasabay noon, sa hindi kalayuan, napadaan sa koridor si Nurse Elise at napalingon sa pamilyar na tunog ng boses. Isang boses na matagal nang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nalilimutan ng kanyang puso. Bago tayo muling magpatuloy sa susunod na mas matinding bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ka at samahan ka sandali sa simpleng paalala na saan ka man ngayon, sa bahay, sa trabaho o kahit nagpupuyat. Salamat sa patuloy mong pakikinig. I-comment mo naman kung saan ka taga saan at anong oras ka nanunood ngayon dahil napakagandang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo ay may mga pusong sabay-sabay na umaasa, nasasaktan at lumalaban kasama ng ating mga tauhan. Ngayon, tumuloy na tayo sa bahaging hindi na muling babalik sa simpleng pang-aapi dahil mula rito ay magsisimula ng bumangon si Lyris bilang asawa, bilang ina at bilang babaeng hindi na muling magpapayagang yurakan. Hindi agad nakagalaw si Nurse Elise nang marinig niya ang nanginginig na tinig ng babae na nasa wheelchair. Lyris. Valena. Parang tumigil ang buong paligid niya.
Sa dami ng mga gabi na inalala niya ang boses na iyon, imposibleng magkamali siya. Agad siyang lumapit sa resepsyon, halos matumba pa sa pagmamadali. Pakitingnan nga ang pasyente. Marinisang sabi niya sa Rhea, "Ano ba Nurse Elise, may proseso?" Hindi na niya pinatapos ang desk officer. Nang makita niya ang mukha ng buntis na babae, napahawak siya sa sariling dibdib. Bagamat namayat, maputla at halatang dumaan sa matinding hirap, wala siyang duda. "Mang Lyris?" bulong niya, nangingilid ang luha. Napatingin si Lyris sa kanya, ngunit litong-lito pa rin ang mga mata. "Ako ba? Kilala mo ako?" Imbis na sagutin agad, mabilis na tinawag ni Elise ang isang junior resident at 2 orderly. Dalhin siya sa loob, ngayon din, hindi na ito pangkaraniwang admisyon. "Ano ba kayo?" singhal ni Rhea. "Wala pang ang deposit." "Tumahimik ka," putol ni Elise, isang bagay na bihira niyang gawin. "Kapag namatay yan dito sa harapan natin, hindi mo na mabubura sa konsensya mo." Sa sandaling iyon, dumating si Crispin de la Torre mula sa admin corridor. Nakaayos pa rin ang buhok nito, at sa unang tingin ay parang kontrolado ang sitwasyon. Ngunit nang mapansin niya ang kaguluhan sa reception at ang babaeng inuupo sa wheelchair, bahagyang nagbago ang kulay ng mukha niya. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. Lumapit si Rhea. "Sir, may buntis pong emergency pero walang down payment. Pinapasok ni Nurse Elise." "Kung walang pambayad, alam na ninyo ang protokol," malamig nitong sabi. Nanginginig sa galit si Elise. "Sir, malala ang kondisyon niya. Delikado na parehong ina at bata." Walang emosyon ang mukha ni Crispin. "Hindi charity hall ang private ER. Ilabas ninyo muna habang kinakausap ang social desk." Napamulaglat si Nardo at Pining. "Sir, maama naman po kayo sa amin," pakiusap ni Pining habang umiiyak. "Mamatay na po ang bata." Ngunit tila bato ang dibdib ng administrator. Tumanggo siya sa 2 utility aids na nasa likuran. Ihatid palabas. Doon nagsimula ang pinakamasakit na tagpong matagal nang inihanda ng kapalaran para mabuksan ang nakatagong katotohanan. Naghiyawan ng ilang bantay nang makitang pilit inilalabas ng utility aids ang buntis na nanginginig sa sakit. Hindi na makatayo si Lyris, kaya sa wheelchair siya halos itinutulak palabas. Sa pagmamadali at kalituhan, nasabit ang manipis niyang kumot at bahagyang nalaglag sa sahig. Nangingisay ang kanyang katawan sa bawat hilab. "Pakiusap," iyan niya sabi. "Anak ko! Iligtas ninyo ang anak ko!" "Sir, wag naman po!" sigaw ni Nardo habang hinahabol ang wheelchair. Sa gilid, hindi makapakali si Elise, ngunit hinarangan siya ng isa pang staff sa utos ni Crispin. Ang iba naman ay nakatingin lang, natatakot magsalita. Sa ospital na dating may dangal, isang buntis na desperado ang kinakaladkad palabas na wala itong karapatang mabuhay dahil lamang wala itong maipambayad. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto ng labi. Kakagaling lamang ni Draven sa meeting kasama ng investor nila si Gerald Fuentebea. Pagod siya, malamig ang muha at gaya ng nakagawian nitong mga buwan, mabilis sana siyang dadaan ng hindi tumitingin sa reception area. Ngunit may kung anong humatak sa kanyang paningin. Isang gulong ng wheelchair, isang pamilyar na kamay na nanginginig, at isang pulseras. Parang kumidlat sa isip niya ang lahat. Huminto siya sa paglalakad. Nawala ang tunog ng paligid. Taning ang pulseras na iyon lamang ang nakikita niya. Ang manipis na gintong pulseras na may ukit na bituin, ang regalong ibinigay niya kay Lyris noong 2nd anibersaryo nila. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi halos makahinga. At sa kanya narinig ang boses. "Anak ko, wag mo kong iwan." Boses iyon na ilang buwang gumugulo sa mga panaginip niya. "Lyris," basag na tawag ni Draven. Sabay-sabay napalingon ang lahat ng tao. Napatigil ang utility aids, napaatras si Crispin. Si Elise naman ay halos mapahagulgol sa ginhawa at takot. Unti-unting itinaas ni Lyris ang mukha niya. Namumugmug ang mga mata niya, basa ng pawis at luha ang kanyang mukha, at tila hirap siyang saluhin ang esenang nasa harapan niya. Ngunit nang magtagpo ang mga mata niya ni Draven, may kung anong piraso sa loob niya na tuluyang nabuo. "Dra," bulong niya.
Hindi na nakapangpigil si Draven. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng wheelchair at hinawak ang mukha ng asawa na akala niyang tuluyang nawala sa kanya. Lyris, Diyos ko, buhay ka! Nanginginig ang sabi ni Draven. Tulo ang luha ni Lyris habang nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon sa napakahabang buwan, malinaw na malinaw ang mukha sa kanyang isip. Ang lalaking sa alaala, ang lalaking sinabing, aking tahanan, ang lalaking mahal niya. Draven! Tuluyan niyang sambit at saka napahagulgol sa sakit. Biglang nagbago ang buong mukha ni Draven. Mula sa halos hindi makapaniwalang pag-ibig, naging matalim na galit ang tingin niyang lingingon niya ang paligid. Sino? Malamig ngunit nanginginig ang tanong niya. Sino ang nag-utos na ilabas siya? Walang sumagot sa unang musgi. Si Crispin ang unang naglakas ng loob. Draven, hindi namin alam na siya. Hindi na niya ito pinatapos. Hindi niyo kailangang malaman kung sino siya para tratuhin siyang tao. Umalingaw-ngaw ang sigaw niyang iyon sa lobby. Natigilan ng lahat. Maging si Vincenza, na kararating lamang mula sa executive elevator, ay napatigil sa kinatatayuan nang makita ang eksena. Dalhin ng asawa ko sa operating room, ngayon din! Utos ni Draven sa buong emergency team. At kung may sino mang haharang, ako mismo ang magpapapulis. Agad nagsikilos ang lahat. Ang mga doktor na kanina'y nag-aalinlangan ay biglang nagsidatingan. Tinulak pabalik si Lyris papasok sa emergency section. Si Nardo at Pining ay iyak ng iyak sa isang sulok. Hindi makapaniwalang ang babaeng tinulungan nila ay asawa pala ng may-ari ng ospital. Bago maisara ang pinto ng prep room, hinawakan ni Lyris ang kamay ni Draven. Anak natin, iligtas mo siya. Pareho kayong mabubuhay, mariing sagot ni Draven. Hindi na kita pakakawalan ulit. Sa loob ng operating area, mabilis ang naging galaw ng mga doktor. Tinawag agad si Dr. Sevran Yulo mula sa NICU wing, pati ang pinakamahuhusay na obstetric team na nasa duty. Maging ang ilang matitinong senior nurse na dating itinulak sa mas mababang oras ni Crispin ay kusaang nagbalik sa duty room nang mabalitaan ang nangyari. Sa labas naman, nagsimulang magkabuhol-buhol ang lahat. Ano to, Crispin? Na malamig na tanong ni Vincenza, pilit itinatago ang kaba. Bakit siya nandito? Hindi ba... Hindi ko alam. Akala ko patay na. Napalingon si Mauro. Nakararating lamang upang sunduin sana si Draven mula sa meeting at narinig ang huling sinabi ni Crispin. Malaki ang mga mata nito, ngulit hindi agad nagsalita. Sa halip, ito ang tumipo sa isip niya. Lumapit si Attorney Salome ilang minuto matapos tawagan ni Draven. Pagdating niya, nadatna ng kanyang kliyenteng duguan sa galit at nanginginig ng takot sa labas ng operating room. Salome, sabi ni Draven, halos hindi makatingin ng tuwid. May magtatangkang maglinis ng kalat ngayong gabi. Ilock mo ang records room. Kunin mo ang CCTV sa lobby. Walang lalabas ng kahit sino sa admin nang hindi ko nalalaman. Tumanggo ang abogado. Gagawin ko. Lumipas ang halos 2 oras na parang 2 taon. Tahimik si Draven sa labas ng operating room. Nakaupo si Marieta sa katabi niyang upuan. Kagagaling lamang matapos tawagan ni Mauro. Halos hindi rin ito makapaniwalang nang malamang buhay ang anak. Anak ko, buhay. Salamat sa Diyos. Sa kabilang dulo ng hallway, pinagmamasdan sila ni Nurse Elise. Naramdaman niyang ang gabing iyon ang simula ng pagbagsak ng kasamaan sa ospital. Ngulit alam din niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang pagbabalik ni Lyris ay hindi lamang himala. Isa rin itong banta sa mga taong matagal nang naghari sa takot at kasakiman. Nang bumukas ang pinto ng operating room, sabay-sabay silang napatayo. Lumabas si Dr. Sevran. Pagod, ngulit may kaunting ngiting sa muka. Nailabas na ang sanggol. Premature pero buhay. Kailangan siyang ilagay sa NICU para ma-monitor. Parang bumigay ang tuhad ni Draven sa narinig. Si Lyris, agad niyang tanong. Mahina siya,
Pero stable na. Naagapan natin. Napapikit si Draven at napaluha. Unang beses yata sa maraming buwan na hindi luha ng pagluluksa ang dumaloy sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang oras, pinayagan siyang makita ang sanggol sa NICU. Mapagliit nito, nakalagay sa incubator, at may mga tubo sa gilid. Mungit gumagalaw ang mumunting kamay. Buhay. Kailelom, bulbul ni Draven, gamit ang pangalang minsang napag-usapan nila ni Lyris para sa kanilang anak. Dahil ikaw ang munting liwanag na ibinalik sa amin ng langit. Nang nagkamalay si Lyris kinabukasan, mahina pa ang katawan niya, ngunit malinaw na ang mga mata. Nakaupo si Draven sa katabi ng upuan, nakayuko. Hawak niya ang kamay niya na parang takot pa ring maglaho siya. Akala ko panaginip ka lang. Mahinang sabi niya. Napatingin si Draven sa kanya. Puno ng sakit at lambing ang muka. Kung panaginip ka, ayoko nang magising. May luha sa sulok ng mata ni Lyris. Naalala kita. Hinaplos ni Draven ang noo niya. Huwag ka munang magsalita ng marami. Nguwit umiling si Lyris. May mga dapat akong maalala. May mga dapat akong sabihin. Hindi aksidente ang lahat. Napahigpit ang hawak ni Draven sa kamay niya. Sa sandaling iyon, kapwa nilang naunawaan na ang pagbabalik ni Lyris ay hindi lamang pagbabalik ng isang asawa. Ito rin ang pagbukas ng pinto sa mga lihim na matagal nang ibinaon ng mga taong naniniwalang hindi na siya babangon. At habang payapang natutulog sa NICU, ang munting si Kaelum, sa loob ng Alcantara Medical Center, ay nagsisimula ng gumalaw ang takot. Hindi na sa panig ng mga biktima, kundi sa panig ng mga may kasalanan. Bago tayo tuluyang dumako sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, nais ko munang pasalamatan ka sa pagsama hanggang dulo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil napakagandang isipin na sa iba't ibang lugar ay may mga pusong sabay-sabay na tumitibok sa bawat sakit, pagbangon at hustisyang inaasam ng ating mga tauhan. Ngayon, narito na tayo sa huling yugto. Ang bahaging ang babaeng minsang kinadkad palabas ng ospital ay siya namang magiging dahilan upang muling magkaroon ng dagnal, awa at tunay na buhay ang lugar na minsang naging pugat ng kasakiman. 3 araw matapos ang operasyon, mas malinaw na ang isip ni Lyris. Mahina pa rin ang katawan niya. May kirot pa rin sa bawat paggalaw at hindi pa siya pinapayagang tumayo ng matagal. Ngunit ang alaala niya ay unti-unti nang nabubuo na parang salaming pinagdugtong-dugtong matapos mabasag. Sa bawat sandaling nakatitig siya sa kisame ng pribadong suite na ibinigay ni Draven, bumabalik ang mga mukha, salita, at tagpong matagal nang nawala sa kanya. Naroon si Draven sa tabi niya, tahimik na nagbabalat ng mansanas. Sa sulok naman ay may sofa kung saan halos doon na natutulog si Marieta tuwing gabi. Si Mauro naman ay palaging nasa labas ng silid bilang tahimik na bantay. Maging si Nanardo at Pining ay inilagay ni Draven sa isang dissenting transient unit ng ospital. May maayos na pagkain at gamot bilang pasasalamat sa pag-aalaga nila kay Lyris noong mga panahong hindi ito nakilala ng sarili niyang mundo. Hindi mo kailangang piliting maalala ang lahat ng sabay-sabay. Sabi ni Draven nang mapansing muli na namang natutulala si Lyris. Dahan-dahang napatingin si Lyris sa kanya. Pero kailangan, Draven, habang mas maaga kong maalala, mas maaga nating mapapanagot ang mga may sala. Hindi sumagot agad si Draven. Sa halip ay lumapit siya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Naiintindihan ko, pero hindi kita hahayaang naakuin ang lahat ng mag-isa. Napangiti si Lyris. Mahina. Ngulit buo. Hindi na rin ako yung dating natatakot lang sa kutob. At totoo iyon. Noong mga nakaraang araw, ilang beses siyang kinakausap ni na Attorney Salome at Nurse Elise upang dahan-dahang tukuyin ang mga detalye ng kanyang huling malinaw na alaala bago ang aksidente. Ayaw siyang i-pressure ng mga ito, ngunit sa bawat balik ng memorya
ay nagiging mas maliwanag ang larawan ng sabwatan. Naalala niya ang tawag ng babaeng nagpanggap na taga-records unit. Naalala niya ang dokumentong sinabing may kinalaman sa charity maternity expansion. Naalala niya ang parking area sa likod ng administrative wing kung saan napansin niyang may palihim na iniabot si Crispin sa isang lalaking hindi niya kilala. At higit sa lahat, naalala niya ang huling tingin ni Vincenza sa kanya noong gabing bago siya bumiyahe. Isang tinging malamig, matalim, at parang may alam na hindi niya dapat nalalaman. Naakala nilang hindi na ako mabubuhay. Mahinang sabi ni Lyris isang hapon habang kaharap sina Salome, Elise at Draven. Narinig ko rin si Crispin. Biglang sabat ni Mauro mula sa may pintuan. Sabi niya kay Vincenza, akala ko patay na. Hindi ko agad sinabi dahil gusto kong sigurahin ang narinig ko, pero malinaw sa tenga ko, sir. Unti-unting tumigas ang mukha ni Draven. Kung ganun, hindi lang ito usapin ng corporate abuse. Pwedeng umabot ito sa criminal conspiracy. Tumanggo si Draven. Simulan na natin ito. Ngulit bago nila tuluyang harapin ang batas, may isa pang bagay na mas pinili munang gawin ni Lyris. Iyon ay ang makita ang anak niya ng matagal. Bagamat ilang beses na niyang itong nasilip sa NICU, iba pa rin nang pinayagan na siyang mumupo sa loob ng mas matagal habang nakatitig sa maliit na incubator ni Kaelum. Napakaliit pa rin ng sanggol. Ang balat ay manipis. Ang paghinga ay mabagal ngunit matatag. At ang maliliit nitong daliri ay tila kumakapit sa hangin na parang ayaw bitawan ng mundo. Lumapit si Dr. Sevran Yulo sa kanila habang tahimik silang nakatitig sa bata. Fighter ang anak ninyo. Kasing tibay ng ina. Napangiti si Lyris. Habang pinupunasan ang luha, nakusang naasa. Habang pinupunasan ang luha, nakusang naasa na namang tumulo. Hindi ko inakalang aabot kami rito. Dahil hindi ka basta-basta bumitaw. Pareho kayong hindi sumuko. Noong mga sumunod na linggo, dahan-dahang bumuti ang kalagayan ni Calum. At kasabay ng pagbuti ng bata ay ang unti-unting pagbangon ni Lyris. Hindi lang bilang inang bagong panganak, kundi bilang babaeng matagal nang gustong iligtas ang karangalan ng ospital. Sa utos ni Draven, pansamantalang sinuspende si Crispin mula sa tungkulin habang iniimbestigahan ang mga financial records. Si Vincenza naman ay pinagbawalang pumasok muna sa executive floor, bagay na labis nitong ikinagalit. Wala kang karapatang gawin ito sa akin, sigaw ni Vincenza kay Draven sa board holding room. Ako ang tumulong sa ama mo sa pagpapatakbo ng ospital. Malamig ang mukha ni Draven. At ginamit mo ang tiwalang iyon para sirain ang pangalan naming lahat. Dahil ba sa babaeng yan? Singhal nito, tinutukoy si Lyris, isang emosyonal at pakialimerang babae na hindi naman marunong sa negosyo. Bago pa makapagsalita si Draven, bumukas ang pinto. Nandoon si Lyris, nakasuot ng simpleng beige na dress, maputla pa rin ngulit matuwid ang tindig. Kasama niya si Attorney Salome at si Nurse Elise. Hindi na siya ang kawawang buntis na walang magawa. Tahimik lamang siyang pumasok ngunit sapat na ang presensya niya upang tumahimik ang buong silid. Negosyo? Mahinahon ngunit talim niyang sabi. Kung negosyo lang ang tingin mo sa ospital, kaya mo talagang ipakaladkad ang isang nanginginanib na buntis. Nanlaki ang mga mata ni Vincenza. Wala kang ebidensya. Meron na kami, sagot ni Salome. Isa-isang inilatag sa harap ng board members ang mga dokumentong nakuha mula sa records room, mga financial transfers, ghost suppliers, illegal kickbacks, signed memos na hindi umabot kay Draven at ilang complaint letters na sistematikong tinago. Hindi pa roon natatapos, may dala ring kopya ng CCTV footage si Tobias Renan, ang tahimik na IT staff na noon pa man ay nandidiri sa mga ipinapagawa niya ngaylan sa kanya ni Crispin. Sa malaking screen ng boardroom, malinaw na napanood ng lahat ang nangyari sa lobby noong gabing iyon. Ang pagmamakaawa ni Nardo at Pining, ang pagpigil ni Elise, ang utos ni Crispin at ang pagkaladkad kay Lioness palabas ng ospital habang namimilipit sa sakit.
Walang nakapagsalita sa ilang sandali. Si Portia Leron, ang PR officer na noon ay tahimik lang, ay napaupo at napahawak sa bibig. Ilang miyembro ng board ang napailing sa pagkasuklam, maging ang ilang staff na inimbitahan bilang witness ay hindi maitago ang pagkapahiya. Hindi ito miscommunication, malamig na sabi ni Lyris. Ito ay kalupitan. At ang masahol pa, ginawa ninyo ito sa maraming tao bago pa sa akin. Ang pinagkaiba lang ay ako ang hindi ninyong kinilalang asawa ng may-ari. Pero ang totoo, kahit hindi ako asawa ni Draven, kahit isa lang akong mahirap na pasyente, wala kayong karapatang gawin iyon. Tumahimik ang buong silid. Si Crispin na noon ay pilit pang nagtitimpla ay biglang nagsalita. Lahat ng iyon ay protocol lang, hindi kasalanan kung mahirap sila. Parang nabingi ang lahat sa kapal ng muka nito. Protocol? Ulit ni Elise, hindi na mapagilan sarili niya. Protocol bang hayaang mamatay ang pasyente dahil wala silang pambayad? Ilang taon kaming nagtitimpi sa inyo. Tumahimik ka, sigaw ni Crispin. Nguit doon na siya tuluyang bumagsak. Dahil may isa pang dokumentong inilabas si Salome. Isang tawag na na-trace sa temporary phone na ginamit para utusan si Lyris na bumiyahe sa araw ng aksidente. Hindi iyon sapat bilang direktang patunay sa pananataya sa sasakyan, ngunit sapat ito para iugnay si Crispin sa planong ilayo si Lyris sa tamang ruta gamit ang pekeng dokumento. At kasunod noon ay ang testimonya ni Mauro na sinabing may ilang araw nang pinakikialaman ni Crispin ang schedules at vehicle assignments sa araw ng pag-alis ni Lyris gamit ang pekeng dokumento. Hindi na nakatagal si Vincenza. Lahat kayo'y ingrato! Halos maiyak nitong sigaw. Kung hindi dahil sa akin, lulubog ang ospital na ito sa awa-awa. Hindi napapatakbo ng kabaitan ng institusyon. Dahan-dahang tumayo si Draven. At hindi rin ito dapat patakbuhin ng kasakiman. Mariin niyang sagot. Bilang majority owner, ipinapahayag ko ang agarang pagtanggal kay Crispin sa lahat ng posisyon at ang formal na pagsisimula ng legal action kontra kanya. At ikaw, Vincenza Alcantara, tinatanggalan kita ng anumang kapangyarihan sa ospital na ito mula ngayon. Napaatras si Vincenza na parang nasampal. Mabilis na kumilos ang legal team. Ilang oras matapos ang board meeting, dumating ang mga otoridad upang kunin si Crispin para sa formal na investigasyon sa financial fraud, negligence at conspiracy-related charges. Hindi man agad na resolba ang lahat ng usaping kriminal tungkol sa aksidente, sapat na ang mga ebidensya upang mawalan ito ng proteksyon at tuluyang mabuwag ang sistemang binuo niya sa ospital. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi basta nagbalik si Lyris sa pagiging asawa ng may-ari. Ginawa niya ang matagal na niyang pangarap noon pa, ang buuin ng isang mas maayos, mas mahabagin at mas makataong programa para sa mga inang kapos sa buhay. Sa tulong ni Draven, Dr. Severon, Sister Amy Luntok, Maita Dizon, Joel Marponce at iba pang empleyadong tapat sa malasakit, binuksan nila ang Calum Mercy Wing, isang charity maternity unit na hindi magtatanong muna ng deposito bago magsalba ng buhay. Sa opening ceremony nito, naroon si Nardo at Pining sa unahang upuan, pareho ng maayos ang damit at may ngiti sa mukha. Si Migo naman ay pinasok ni Draven sa scholarship program ng foundation nila. Si Aling Jesta naman ay isinama sa Rural Maternal Outreach Training upang matulungan ng mga buntis sa mga baryong malalayo sa ospital. Bago putulin ang ribbon, lumapit si Lyris kay Nardo at Pining. Kung hindi dahil sa inyo, basag ang boses niyang sabi, wala ako rito. Wala si Calum. Wala ang bagong simula naming ito. Mabilis na pinunasan ni Pining ang luha. Anak, tao lang ang ginawa namin. At minsan, sagot ni Lyris, iyon na ang pinakamalaking himala. Makalipas pa ang 2 taon, lalong lumawak ang Calum Mercy Wing. Nagtayo sila ng outreach birthing centers sa ilang probinsya, kabilang ang lugar kung saan natagpuan si Lyris noon. Bumalik siya roon isang umaga kasama si Draven at ang ngayoy masigla ng batang si Calum na tumatakbo sa bakuran ni Nardo at Pining habang tumatawa. Sa pagbalik na iyon, tahimik na tumingin si Lyris sa lumang daan malapit sa burol kung saan nagbago ang kanyang buhay. Hindi na iyon lugar ng takot para sa kanya.
Isa na lamang iyong paalala na kahit gaano kalalim ang pagkakahulog, may mga kamay pa ring handang sumalo. Sa ospital naman, mismo sa labi kung saan siyang minsang kinadkad palabas, may isang maliit ngunit makapangyarihang plake na inilagay malapit sa reception. Walang buhay na dapat sukatin sa kapal ng pitaka. Nang araw na iyon, nakatayo si Lyris sa harap ng plake kasama sina Draven at Caleb. Sa likod nila ay ang mga empleyadong muling natutong maglingkod ng may puso, ang mga pamilyang natulungan, at ang mga taong minsang natakot magsalita, ngunit ngayoy malaya ng huminga. Hinawakan ni Draven ang kamay ng asawa. Sa wakas, nakauwi ka rin. Napatingin si Lyris sa kanya, saka sa anak nila, saka sa ospital na minsan naging simbolo ng pagkawala at kahihiyan, ngunit ngayoy naging tahanan ng paghihilom. Hindi lang ako ang nakauwi, pati ang dangal ng lugar na ito. At sa gitna ng liwanag ng umagang iyon, sa harap ng gusaling minsang nagtakwil sa kanya, tuluyan ng nagsara ang sugat ng kahapon. Ang babaeng ipinahiya ay hindi lamang nakabawi. Siya ang naging dahilan upang daan-daang buhay ang hindi na muling apihin. Siya ang naging puso ng isang ospital na halos mawalan ng kaluluwa. At higit sa lahat, siya ang babaeng hindi nawala matapos durugin ng mundo, kundi babaeng muling bumangon, nagligtas, at natagpuan ang mas matibay na bersyon ng kanyang sarili sa gitna ng pinakamadilim na unos.